Good morning mga Desi Pinoy Vibes. Dito tayo ngayon sa Tayabas City. Kasama namin ngayon yung staff from tourist. From the From Tayabas tourist City office. Tourism. So kasama natin si Kuya Eric. Yes, Si Kuya Eric, mamaya tayo punta dun sa taas. sa bell tower and also sa ating dome. Oh, para yung full tour of Yes. the simbahan. Yes. Okay, thank you. Tara, let's go. Okay lang, banat po. Oh. Kasi galing kami So dito sir, eh, welcome to the Minor Basilica of St. Michael the Archangel. So ito po yung one of the longest church in kanina. Asia. In Asia. Yes, that's why napakaraming wedding na nagaganap dito. Dami nagpapakasal. So Tapos, ilan na metro siya, Kuya? from the entrance to the altar is 103 meters. 103. 103 meters. So, ito yung pinaka-longest. one of the longest in Asia. Okay. Among the Spanish colonial church. Ano year na to build? The first church was built using Camarin type of church, Kawayan, Nipa, Anahaw. Ano? So that was 1585 by the two Franciscan friars, Fray Diego de Oropesa and also Fray Juan de Plasencia, the two apostles of Laguna Province and Tayabas Province, now Quezon. Okay. So and So, also yung dati yung Tayabas, iba probinsya, hindi siya Quezon? same as Quezon, but Pero it different was named by the late president Manuel Quezon, Okay. who was the governor po before dito sa Tayabas. Okay. So it was changed po after him po. So, And also itong church po natin, so ito nga paggawa to sa Camarin type of church, Kawayan ni Paanahaw. So after 5 years, yung dalawang Franciscan namatay. So ang pumalit na namahala ng church ay saint na ngayon, santo na. Okay. So siya si San Pedro Bautista. So from 1590 attended hanggang September 8, 2026. So anyone who enters this door po ay pwede makatanggap ng plenary indulgence na ipinagkakaloob ng church, approved by our Supreme Pontiff Pope Leo XIV. okay. Let's go po. Yung, Kuya, artwork dito, the artwork, di ba, sa roof, ano siya from old times? Na-repaint na po siya. Pero yung design, same pa rin, pero na-repaint na siya way back 2010 or 2014. Churches, pagka pumasok tayo sa simbahan, laging first na makikita natin the baptistry. For para maging kahaanib tayo ng church, ng simbahan, Opo. tayo bilang katawan ni Kristo, kailangan makatanggap muna tayo ng sacrament of baptism. So that's why ang baptistry ay lagi nasa may entrance ng church. Yung makikita natin, puntahan natin. So ito yung ating baptistry. Dito po binibinyagan yung mga baby natin na ano. So pagka may nagbibinyag ang pari dito. Okay. So ginagamit pa rin to pagka solo. Let's go. So, dito tayo sa center. And also, itong church natin ay na-declare noong 1989, noong January 21, 1989, as a minor basilica. Okay. So, ito po yung marker natin na itong church na to ay nahirang na minor basilica. So, ano bang minor basilica? So, may dalawang classification po tayo ng basilica. Major basilica and a minor basilica. Major basilica po yung nasa loob ng Rome, sa Rome. Then, ang minor basilica ay outside Rome. So, Outside itong, ano po mga basilica? Sa original na pakahulugan po, malaki, malawak, maarte po ang designs, Okay. at may kahalagahan sa mga lokal na simbahan. At itinuturing po ito na simbahan ng Pope outside Rome. So, when the Pope visits Quezon, So, he so visit kailangan here. po siya magmisa dito sa Tayabas. We have a
We have also a papal chair on the front po. Hi, Dabi. High five. So mamaya papasok po tayo sa exhibit. Dito? Dito. Okay. May exhibit tayo for a Lent. So, ang church natin before, simula dito papunta po dun sa entrance. Ito lang, yun lang. Okay. So, 1743, sumabog si Banahaw, may ilang parts po na nasira. So, ito'y pinaayos. Ang nagpaayos nito ay ang Queen of Spain. Ano po, si Reina Isabel. So, nung pina-additional ng 1855 to 1856. Kaya ito ay mas humaba. And, ito ay nagmukhang susi. It is like a key, yung floor plan ng church. Ayan. Ah, So, ito po yung entrance, ito Okay. yung bell tower, then ito yung altar, yun po yung sacristy, yung nasa pinakadulo na yun. So, naging So, it hugis look susi. like It's look like a key. Oh, that's why tinatawag natin ito na key of Tayabas or susi ng Tayabas. okay. Okay, that's why po. And, doon na tayo mag-exit mamaya. Talagang may ganyan. At meron po tayo dito na dito sa buong province ng Quezon, dadalawa na lang po ang merong pulpit or pulpito. Ano po, diyan nag-homily. So, sabi, gagamitin na ulit ito ng ating parish priest, Monsignor Dennis Imperial, every first Wednesday of the month. Okay. So, why every first Wednesday? Sa pagiging minor basilica, required ang mag-mass using Latin language. So, In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. So, after ng readings, dyan na siya mag-homily every first Wednesday. And after naman dyan, dito pa rin siya sa consecration. Ano po? okay. And makikita natin yung mga upuan ng pari. Dyan umupo ang pari, obispo, cardinals, and nuncio. If magmamas sila dito sa Tayabas. At pag ang magmamas dito ay Pope, yun po yung reserved seat for the Pope only. For the Holy So, if Father. ever in future. In future, pupunta dito. Pero hindi pa pupunta. Alam niyo kung bakit? Bakit? Traffic. Yan, traffic sa Santo Tomas, traffic sa Sariaya. Pagdating dito sa Quezon, traffic pa din. Traffic. Oh. Dito sa Tayabas. Pero, sigsag. Oh. Oo. So, maybe pag natapos na yung TR4, sabi from Tayabas to SLEX, siguro mga 45 minutes na lang. Okay, okay, Mas okay. malapit na. Wala nang traffic. Pag Oo. natapos na. And also, our patron saint, Saint Michael the Archangel, yun nasa center. Yung sa center ko yan. He is our the first patron saint of the church, the principal patron. And we have also the second patroness, nasa taas po sa top, Our Lady Queen of the Angels. And our second patron, makikita natin dito sa kabila. Both po silang second patroness and second patron. Si San Diego de Alcala. So, si San Diego de Alcala, our second patron din. Diba? Si Saint Michael, Our Lady Queen of the Angels, our second patroness. We have also second patron. Both po silang second. Si San Diego de Alcala, the patron saint of the sick. So, itong church natin, ito ay nilalakad na natin on process para ma-declare na diocesan shrine ni San Diego de Alcala. So, pag naging diocesan shrine na ito, haba ng pangalan ng church. Oh. So, it is a minor basilica of Saint Michael the Archangel and diocesan shrine of San Diego de Alcala, Tayabas City. So, hahaba na yung pangalan. Siya ay patron ng mga may sakit. Kaya every Saturday, yung mga may sakit, yung mga sick, kung sumisimba sila dito, pinapalapit dito sa front, sinusuotan sila ng brown na shirt. Susuotin po nila ito every Saturday Anong sakit? for a year, any kind po. And pag magaling na po sila, yung damit na brown, ilalagay nila dito sa lalagyan. So ito na po yung mga na-healed na ito yung mga gumaling na in order mag-bless yung or sakit? yes. Okay. Hindi, sa lahat din po, sa lahat kahit may sakit or wala. And we have also stone relic of Saint Michael the Archangel. Kuya, like, how old they are? Itong relic po, wala tayong record dito sa church kung kailan napapunta. Pero yung si San Diego de Alcala ay
namatay siya 1500s. So that's why 1500s mo 400 to 500 years. Yung relic, pero ito pong reliquary na may relic natin, we don't have a record kung kailan na request. Kasi si San Diego de Alcala po ay nasa Spain, Nasa yung kanyang Spain, body. Until now, yung kanyang body hindi na-agnas or incorruptible. Para same. Yes po. Yung iba simbahan wala sila ganito. Sino wala connection? Those with the title Minor Basilica po. Okay. So, dito po inilagay because of Saint Peter, our first Pope, from Peter to Pope Leo. Pope Leo is the successor of Saint Peter. And also, our old flooring ng church na to. So, required po kasi na may matirang old Okay. na katulad nitong ating wall. Yung paint ko natin from 1800s. Okay. And also the floor. Pwede malapit. Ayan yung old flooring po ng church natin. So, may mga tubig lang. So dati So, ito yung tsura niya. Yan. Yung dating flow. Para bigyang ugnayan po yung noon at ngayon. Okay. Dati yung ganito level sa church. Level lang po siya ng floor ng nasa tao. Okay. So, in-elevate po to way back year 2000. Yes. During the celebration also of the Jubilee year 2000. In-elevate for the priest po para makita hanggang doon sa dulo pagka nagtataas ng host. And nakita natin ito, makikita niyo yung image ni San Pedro Bautista, the one with the cross Yes. sa back. Siya yung nagpagawa ng church na to noong 1590. So Siya po. taga-Philippines siya. No. So taga from Siya ay Spain. missionary po. Missionary. And may pinaniniwalaan tayo na may pinaniniwalaan po kami, under research pa naman, Oh. na tunnel. Yung tunnel from here going to Mount Banahaw and different parts of Tayabas, ito po siya. Kaso close na. Makikita niyo siya. Okay. Yan, pero nakasarado na siya. Yun ang sabi, tunnel. So ngayon, pag-aaralan pa natin kung talagang meron tunnel. Pero sabi nila meron, nakita nila, napasok nila. So yung tunnel natin, kasya po ang isang kalesa. Isa ka rin. So malaking tunnel talaga. So Hanggang Mount Banahaw. going to Mount Banahaw, going to different chapels we have here in Tayab, Black Nazarene, we have here. Siguro pag itinayo ito, mga 10 feet. 10 feet? Siguro, if ever pag itatayo siya. Ah. Yan, ito yung, siguro mga 26 years na to. Okay. Tapos yung iba, tagal. Yung iba, 100 years. Yan, may mga image tayo dito. Katulad nito, nandito. Yan, itong Santa Veronica, ito siguro mga 200 years. Ito. Yes, maybe. Okay. Ito din siguro, 100 to 200 years also. Tapos gawa sila lahat dito sa Philippines. Yes. Yan, hanggang sa mamatay si Jesus. Oh. Meron pa po dito, sa side na to, ito yung mga apostles. From Saint Peter again, our first pope, and to the 12 apostles po we have. Kung ano yung makikita nyo po, yun yung mga sumisimbolo sa kanila. Example, yung kay Saint Peter, bakit may manok? Bakit may manok dito? Then bakit may key? Bakit? Yan. So, kay Saint Peter, ibinigay ni Jesus yung key of heaven. Kung sino ang pahintulot niya sa langit. Pahintulot sa langit ay pahintulot sa lupa. Ano? Tapos yung manok. Ay, pahintulot sa lupa ay pahintulot sa langit. Ano? Tapos yung manok. Then yung manok naman, nung during the Passion of Christ, so, sinabi ni Jesus kay Saint Peter na itatatwa mo ako or ano ba yung other word nito? Itatanggi mo ako, nakakilala mo ako, nakakilala kita. Sabi ni Jesus, 3 beses mo akong itatanggi, nakakilala mo ako. So, nung tinanong siya, nung Roman soldier, nung mga nandoon sa scene na yun, nung pangatlong beses, na tinanong si Saint Peter o si San Pedro, biglang tumilaok yung manok na sinabi ni Jesus. That's why may mga symbol na makikita natin. Then siya, ay sa kanyang pangangaral tungkol kay Jesus,
Si Jesus, siya po ay ipinako din sa krus, pero upside down, baliktad na cross. Yun po yung dahilan ng kamatayan niya. Ito naman, yung sa X, kay San Andres. Yan, at iba't iba pa po. Yan, kay Santiago el Mayor, kay San Felipe, Apostol, San Bartolome. Si San Bartolome, siya naman yung binalatan ng buhay. Okay. Oo. Buhay siya kung binalatan hanggang sa mamatay siya. Yan. By Romans. So, ito din po, San Mateo Evangelista, Santo Tomas. Yung makikita niyo, ito. Yan. Kay St. Jude Tadeo, pinaghahampas. Yan. At iba't iba pa. Are you familiar with the word Tres Marias? No, the Three Marys. Itong image ni Jesus, siguro mga 300 to 400 years. Okay. So, dito siya from 300 years. 300 to 400 years. Dito po sa Tayabas. So that's why every time na may procession, yung kanyang image, talagang napakaraming sumasama din. And Our Lady of Sorrows and the Resurrection of Christ. In the end, nagtagumpay pa rin ang pagkabuhay ni Jesus. So, ito kuya lahat na statue 108. 58. 50. Okay. 58 na scene. So, kunyari, yung isa pong scene ay may 8, it is counted as 1 lang. So, we have 58 scenes and alam ko, 100 plus yun. So, that's why marami pang kulang. So, saan ilalagay? So, i-extend na papunta dun sa taas. So, let's go dito na tayo sa taas. Yan. Sasara lang natin. So, kilala mo kilala mo ang one na naging president ng Pilipinas. Si President Manuel Quezon. Opo. Kilala mo? Yung nasa 20 peso bill Opo. ng Philippines. Opo. Table niya to. Kanya to when he was a governor in Tayabas province. So, ito yung ginamit si niyang President table. taga dito siya. Dito siya nag-office. At yung pinuntahan yung Casa Komunidad, pinuntahan nyo. Siya, dun ang office ni President Manuel Quezon nung siya governor pa. So, ito yung table niya with the 4 drawers here, sa front, sa back, 4 drawers din. Back to back. So, siguro ang daming pinipirmahan ni ni Governor Manuel Quezon nung hindi pa siya president. Kaya haba siya eh. And also, meron tayong piano dito. So, i-open natin yung chandelier. Yan. Ginaya siya sa Malacanang Palace. Yung 1979. Yung ating chandelier. Ano siya? Kahoy, kuya? Wood, yes. Wood, okay. Ito yung ating dome. Ito yung summarization ng Book of Revelation, the new heaven and earth. Lahat na nakapinta dyan sa dome. Okay. Hello. So, akit tayo ngayon dito. Madulas yung aking. Maganda, di ba? Mabuti may kilala ako sa iyo. Kasi siya na sabi dapat tour muna. Sa Casa Komunidad, Marami. mga story. Oo. Kita din, dun nakikita yung mga pag may padating na mga pirate. Nakikita mo yung dagat. Oo.